Ang video ang ating gagawin ngayon ng reaction video at papanoorin ay mula po kay Claro III. Tungkol po ito doon sa the Tacloban School Shooting Incident, a very disturbing Filipino tragedy. Tungkol po ito doon sa dalawang menor de edad na nagpaputok o talagang nagratrat ng barel sa school doon po sa Tacloban at marami pong napinsala at marami pong nawalang buhay. Simulan na po natin ang ating reaction video. Let's do this. Maselan ang ating talakayan ngayong gabi. Naniniwala po ako na importanteng pag-usapan natin ito. Kasi how we react and how we take action would determine kung mauulit pa ba ito o hindi na. Pag-uusapan po natin ngayon ng isang trahedya na sariwa pa, no? Buong buo pa yung hinanakit, yung galit ng mga tao at kaanak ng biktima nito. Miski tayo, no? Kahit di naman nila tayo kakilala, galit tayo dito. And this is the most important time, no? Habang fresh pa tong galit na to, it's the most important time to raise all discussions about this incident. Disclaimer, pipilitin ko pong i-explain sa inyo yung kabuuan ng pangyayari. Yung takbo ng kwento, yung casualties, yung mga maliliit na detalye para mas maintindihan natin to. Pero gusto ko po lamang din na liwanagin na yung purpose or highlight po ng ating talakayan ay para masilip yung mga nagbubukasang societal issues and discussions dahil sa trahedyang ito. Kagaya na lang ng mga bagay, kagaya ng mga gun control. Ayan, nagtatanong sila, bakit may baril yung mga bata, di ba? Paano sila nakakuha niyan? Nandyan na rin yung mga usapin ng Juvenile Justice and Welfare Act. Anong edad daw ba dapat masasabing responsable o makukulong ang isang tao sa kanyang mga nagawa o nagawang krimen? Absuelto ba talaga pag bata ang gumawa ng kasalanan? Isang napaka-importanteng diskusyon kung saan lahat po tayo dapat nakikisali sa usapan. Hence, ito pong ating upload ngayong gabi. And lastly, ano tong gore box na sinasabi nila? I have to put this in, no? Kasi masisilip din po dito yung mga online games, ganyan. May epekto nga ba yung mga online games sa karahasan? I want you all to take a deep breath. Don't worry, hindi po kami magpapakita ng mga distressing na footages or photos, pero inaanyayahan ko po ang lahat na sumali sa ating isang respectful na diskusyon. Ako po ay magko-comment ako dito, no, bilang isang parent o bilang isang ama. No, lahat po ng sasabihin ko po dito sa mapapanood po natin ay yung aking magiging saloobin sa ating mapapanood at dito po sa matinding kinalalagyan o issue na to ng mga kabataan sa Pilipinas. Tacloban shooting incident. I'm sure most of you have already seen the news. June 22, 2026 sa San Jose National High School sa Tacloban City. Meron pong isang pares ng kabataan ang namaril sa loob nitong paaralan, kung saan 3 ang namatay at napakarami po ang injured. Grabe. Ilan dahil sa pamamaril at yung ilan naman dahil sa kaguluhan na nangyari. Unang-una dati, no, sa ano lang po nangyayari yan, sa Estados Unidos lang po yan, sa Amerika lang o sa iba pong Western country po nangyayari yan. Ngayon po ay sobrang nakakalungkot lang na pati po sa Pilipinas ay nangyayari na po talaga yung ganyang krimen, no, na involve po ang kabataan. Grabe po sa Pilipinas, no, talaga pong hindi po natin lubos maisip na mangyayari po yan. Ang dalawang suspect po may edad na 14 at 15 at malaki yung papel niyan sa isang malawakang diskusyon na kanina ko pa binabanggit sa inyo. Common ang karahasan sa Pilipinas. Tama. Yan, 'di ba? Araw-araw may balita niyan. Even in schools. Pero yung school shooting po, sobrang rare nito sa Tama. atin. Ay, hindi ko alam kung meron na tayo natalakay nito, parang wala pa no? As in, wala pa po talaga, no. Talagang ngayon lang po talaga may lumabas pong ganyan na ganyang pangyayari na tapos ang involved po talaga ay mga menor de edad o kabataan. Nakakalungkot po talaga, no, kasi sa era po na to talaga pong may social media na marami na po talaga na nakikita po ang mga kabataan na hindi po nila na tinitake o ina-apply sa mga sarili nila in a positive way. Kala po nila na okay lang na gawin yung mga bagay na yan. Na nakakalungkot po talaga na pati po sa bansa nating Pilipinas ay meron na pong ganyan. Kaya nakakabigla po yung ganitong klase ng balita.
At problema to sa ibang bansa. Kaya kailangan talaga, no, habang unang beses pa lang to nangyayari, tanggalin na Tama. yung ugat nito. Kaya gusto ko rin talaga na pag-usapan siya. Anyway, silipin po natin ang buong pangyayari. The timeline. Tatahi-tahiin po natin yung kabuuan in order for us to better understand yung pagkakasunod-sunod leading to the shooting. Nag-release po ang Philippine National Police ng timeline o kumbaga buod sa insidenteng nangyari dyan sa school. Monday, June 22. 7:30 AM po, napakaaga. Si alias Nash, yan po yung ginagamit ngayon na pangalan. Ang alleged na 14-year-old gunman dumating sa kanyang paaralan. Umattend po siya ng flag ceremony. At pagkatapos, dumiretso ito ng pasok doon sa comfort room. Ito po yung nakakalungkot, no? Isipin niyo yung mga ganyang edad. Batang-bata po, no? 14 years old, nakaisip po gumawa ng ganyang karumal-dumal na krimen. Di ba po? At nakakalungkot talaga dahil isipin niyo mga musmos pa po yung mga yan kung tutuusin. Pero ganyan na po yung naging takbo ng isip po nila. Kung saan, 30 minutes ang nakalipas, 8 AM na. Si alias Rod naman po, no, yung pangalawang teenager. Ang alleged na 15 years old shooter naman ang dumating doon sa school. Dumiretso raw ito sa comfort room para kitain si alias Nash. Walang detalye na nirelease ang PNP kung ano yung nangyari doon sa loob na yan, no, nung moment na yan. Ano ba yung pinag-uusapan nila dyan sa CR? And I do think ma-uncover yung mga detalye niyan sa mga susunod na araw. 9 AM. Isang oras matapos nilang magkita itong si Nash at Rod, sabay na pong lumabas mula sa CR. Isang buong oras silang magkasama doon sa loob, kaya kahina-hinala naman po talaga. Anyway, Saka yung picture po na yan, no? Ito po yung ito po yung malaking tanong. Isipin niyo yung mga parent po o mga guardian po ng mga batang yan, no? Hindi po ba nila binabantayan ng mga social media ng mga batang yan? Isipin niyo nagpo-post po sila ng mga ganyang bagay na may hawak silang ganyang baril. Di ba? Kumbaga, ano rin pwede po natin talagang masisirin po talaga dito yung mga magulang o mga guardian po ng mga batang yan. Dahil kumbaga nahayaan nila o napabayaan nila ang kanilang mga anak na humantong sa ganyan na isipin nyo, social media, mag-post ka ng may hawak kang baril, nas minor de edad ka, batang-bata ka. Kahit nga po yung hindi ka minor de edad Tutuusin, hindi po maganda magpo-post po ng ganyan. At alam ko po bawal po yan. Di ba? Kumbaga para sa akin, malaki po ang pananagutan talaga ng mga guardian o mga magulang ng mga batang to sa ginawa po nila. isang buong oras silang magkasama doon sa loob, kaya kahina-hinala naman po talaga. Anyway, paglabas nila, sinasabing nag-ikot-ikot ito sa school compound. Lakad lang daw sila ng lakad. Sinasabing hinahanap raw nila ang isa sa mga target nila, pero hindi daw nila ito mahanap. 9:20 AM, hindi man nila nahanap yung pakay nila, nag-umpisa na raw silang mamaril, sabi ni Police Brigadier General Jason Capoy. At ito po yung pinakamalaking tanong din po dyan. Wala po bang security o gwardiya sa mga paaralan na talaga pong hindi po na-check na meron pong daladalang mga armas sa mga batang yan? Kaya ngayon po, sana po sa mga eskwelahan po sa Pilipinas, sana maghigpit po sila sa security. Dahil sa pagkakalam ko po, correct me if I'm wrong po, marami pa po mga sumunod po dito ng mga pangyayaring ganyan na involved po ang mga minors. Kumbaga para sa akin po kasi parang lumakas po ang loob nila na gumawa ng mga ganyang bagay. Dahil po nalaman po talaga nila na alam nila na hindi sila pwedeng makulong o wala silang pananagutan kapag po sila ay nahuli. Pero matatalakay po yan, no, kung talaga pong wala po ba talagang pananagutan. Yun lang po talaga na-instill sa utak nila na hindi sila makukulong. Kaya po ang lalakas po talaga ng loob na mga kabataan talaga na gumawa po ng mga ganyan. Merong isang witness daw ang nagsabi na itong dalawa dumating sa school, no, nasa dulo na raw sila ng isang corridor dyan sa school. Etong si Rod daw, dapat i-verify yung kanilang target. Sinabi niya na hindi natin mahanap yung target natin. Saka biglang nag-umpisang magbabarel sa mga bintana. Grabe. Ayon sa mga pulis, 2 minuto lang mula na mag-umpisa ang shooting, nakarespond naman daw kaagad ang mga ito. 9:30 AM. 10 minuto simula ng putukan. Na-restrain ng 2 responding officers itong si Rod na sinasabing merong bitbit na .38 caliber revolver handgun at meron daw itong 5 live rounds. Sipin nyo saan nila nakuha yung mga baril na yan, no? Yun yung malaking katanungan mga muslos yan, nakakuha sila ng ganyang baril. O yung isa alam po natin doon dahil po doon sa tiyahin nga raw po niyang pulis.
'Di ba? Pero ang tanong, bakit pakalat-kalat yung mga baril na yan na pwedeng maabot po ng mga batang yan? Yun po yung malaking katanungan eh. At saka, yun nga po yung papasok po talaga dyan yung neglect po ng mga guardian at ng magulang. O yung mga talaga pong nagbabantay po sa mga batang yan. Di ba po, tinan mo ngayon, nakaperwisyo po sila. At sa akin po, no, yung tatakbo po sa istorya po na to, hindi po ako naniniwala na hindi po nila alam ang kanilang ginagawa. Kaya po to doon sa age of liability, mamaya po doon po ako magko-comment, no? Kapag po natalakay po ni Claro po yun. Kasi bilang magulang po ay malaking, kumbaga nakakatakot po to. No, bilang mga magulang po tayo, lalo po sa mga nanonood po ngayon, no? Nakakatakot po na parang ipagkatiwala natin ang ating mga anak sa mga guro o sa mismong eskwelahan na hindi po natin sila nakikita. Dahil po nangyayari na po itong mga ganito sa Pilipinas. Siyempre po, kumbaga, mapaparanoid po talaga mga parent kapag po kumalat po talaga pong dumami po yung mga ganyang instances sa mga school. Isang shot raw ang naputok nito. 11:15 a.m., mahaba na po yung skip, halos 2 oras. Ito naman pong si Nash taken into custody by a civilian. Nakuha sa batang ito ang isang bag na may lamang Glock 17 9mm semi-automatic pistol. Diba, isipin nyo, no? Glock 17 automatic pistol nakakuha yung bata. Diba? Ako nga, hindi pa ako nakakahawak ng mga baril na yan eh. Tapos easy lang sila makahawak ng mga ganyang baril. Grabe. Isang foldable baton. Dito rin, nakarecover sila ng isang bonnet, isang puting sweatshirt, vest, isang firearm holster, at isang puting t-shirt. Ibig sabihin lang po nun, no, kung may mga ganyang gamit talaga sila, kumbaga preparado, talagang pinaghandaan, pinagplanuhan po nila yan. Yung kanilang ginawa na yan dun sa school. Grabe. Po yung timeline ha, nung mismong shooting lamang. At ang mas importanteng katanungan po dito para sa akin, kamusta yung mga estudyante at guro doon sa paaralan? Di ba? May nasaktan ba? Sadly, oo. May tamatay pa po, di ba? At importanteng makita natin itong lahat ng sa gayon ay mag-umpisa itong diskusyon na gusto kong pag-usapan natin. Magkakaroon ba ng mahigpit na batas na makakasiguro na hindi na siya mauulit? O magbibida-bida na naman ba itong ating mga politiko sa pamimigay nila na meron silang pakialam sa ating mga mamamayan, sa ating mga mag-aaral? At Well, dapat lang talaga na mag-step up po talaga ang nasa gobyerno po natin dahil hindi po biro po yan. Hindi po biro po ang nangyari na yan. At yung mindset po ng mga kabataan na gumawa po niyan na sinasabi nila na parang pagkakalang po na may kumakalat na meron pa po silang chat o meron silang pag-uusap na parang alam po nila na hindi po talaga sila makukulong kaya po nila gagawin yan. Lakas po ng loob nila. No, kumbaga para sa akin, kailangan gumawa ang gobyerno natin ng agad-agad na paraan para paghigpitan lahat ng mga schools, no, maghigpit. At yun nga, mamaya ko pa na lang po sasabihin sa age of liability ko ano po masasabi ko po doon. No, kasi po hindi po talaga biro po 'to nangyari po na 'to. Maraming pong mga nawalang buhay po dito. guro para makakuha na naman sila ng simpatya sa publiko. Isa pang importanteng katanungan, bakit may armas yung mga bata? 'Di ba? Diyos ko, saan nakuha ang armas? Sabi ng mga otoridad, pinaputok ni Nash yung Glock ng 34 times. Ang dami. Grabe. May matatamaan at may matatamaan. Ito po yung bata, no, yung 14 years old, yung isa po 15, no. Ito po mas marami po daw yata na pinaputok itong 14 years old. Beses daw ito nag-reload ng magazine sa loob ng insidente. 2 magazine pa raw yung na-recover. Isa sa loob ng handgun mismo at isa na malapit kung saan siya nahuha. Sanay na sanay, no? Saan nila nakuha yung mga yan? Nagkaroon ng agarang investigasyon at sinabi nila na itong 9mm pistol isang service firearm na... Sipin nyo, kaya nila yan, yung may ano yan, may recoil yan, di ba? Yung ganun ng baril. Yung mga batang yun, di ba? Lalo yung 14 years old, ang nipis niya eh. Di ba? Batang-bata, itsura. Ibig sabihin lang po nun talaga na meron po rin kasing lumalabas talaga na picture, no, na parang tinitraining siya ng police niyang tita. No, nagsushooting sila. No, kumbaga siguro itong bata naibihasa na siya na humawak talaga ng baril, no? Tsahin ni Nash. At ito ay isang staff sergeant at lawyer. Sinabi nito na dinala niya sa isang firing range. Ayun na nga.
At siya rin mismo ang nagturo dito kung paano bumaril. Yun, kaya pala talagang gamay na nung bata kung paano humawak ng baril na yun. Hindi po biro yung baril po na yun, yung Glock na yun. No? Ano siya, kumbaga, hindi siya pipitsuging baril. Kumbaga, malakas po yung caliber talaga nun. Kaya, yun, kumbaga, masasabi po natin talaga na ensayado talaga yung bata. Na imbis na parang siguro ang gusto ng tita na para matuto lang yung bata na humawak ng baril pero nagamit ng bata sa hindi magandang paraan. Doon pa lang, may nakikita na tayong pagkakamali. Sabi niya rin na iniwan niya yung baril sa kanilang tahanan. Isa na namang pagkakamali. Sabi nitong tita na yung pamangkin niya pumasok sa bahay niya. Daan nung bintana at saka kinuha yung kanyang baril nang walang paalam. Itong si Rod naman po, yung kanyang revolver registered sa isang security agency sa Cebu, kung saan isang security guard yung kanya pong lolo. Sabi nila, Sa mga gun owner po sa Pilipinas, nako, ayusin nyo po, maging responsableng gun owner po kayo. Huwag nyo pong basta-basta lang ilagay kung saan-saan lang inyong mga pag-aaring baril dahil ganyan po ang pwedeng mangyari. No? Although sabihin na natin minsan yung iba talagang sinasadyang kuhanin na talagang hinaharap yung mga baril nila, pero mas matindi talaga na dapat mas pagtuunan ng pansin ng mga gun owner yan na talaga pong ilagay po nila yan sa mga safe talaga na lugar na alam po nila na hindi po basta makukuha ng kung sinong tao, lalo na po ng mga minor de edad. hindi nagpaalam, nalingat si lolo, or pumunta sa work. Ayun na nga yung unang issue po, which is yung sa mga baril. Widely discussed po yan sa ibang bansa, especially sa Amerika. Nakakalungkot lang na meron na rin tayong ganitong kaso. At sa totoo lang, sana ito na yung huli. Sana dito palang aksyon na agad para itigil na kaagad para hindi na kahit kailan maulit pa. Kasi ang pinaka-priority dito, no, yung safety ng lahat ng mga guro at kabataan sa kanilang paaralan. Pero po alam ko may update talaga na may susunod pa pong gumawa na may gumaya po, no? Kaso nga lang po na nahuli agad sila, no? Yung kumbaga naunsya may yung plano nila ng mga kabataan po na yun. Na parang gagawin din po nila yung ganyang pag-atake sa isang school. No, pagkakalong ko po sa Bisaya pa rin po yun, no? Sa Kabisayaan pa rin. Correct me if I'm wrong, ko sa Leyte po yun, no? Meron po talaga nag-attempt ulit na gumawa po ng ganyan. Kaya yun po yung nakakalungkot, no? Minsan, nalalaman din kasi ng mga kabataan, no? Nagre-research din sila. Nakikita nila na parang wala silang liability, na ganun-ganun. Na kahit na mahuli sila, hindi na talaga sila totally makukulong daw, no? Doon lang daw po sila sa, kumbaga, sa hiwalay, no? Hindi talaga sa kulungan, kumbaga sa DSWD lang sila mapupunta. Kaya ang lalakas po talaga ng loob po nila. Pero sa gobyerno po natin, sana po talaga magawa na po ng paraan po yan. Para hindi na po maging mindset po ng mga kabataan yan na alam nila na hindi sila makukulong, kaya ginagawa po nila yung mga ganyang bagay. Walang kahit sino ang dapat matakot sa sarili nilang paaralan na tinatawag nating pangalawang tahanan. Tama. Pasensya na po. Medyo triggered si Claro sa kwento natin ngayong gabi. Nakakagigil po talaga. Isang bagay ito na pwedeng i-avoid kung maayos lang sana. Alam nyo, nung pumutok itong balita, nagkaroon po talaga ng immediate fear sa taong bayan. Tapos nasali rin sa usapan itong papakita ko sa inyo, no? Sabi, DepEd and PNP are alarmed by rising incidents of school violence. And I'm sure narinig nyo na rin ang ilan sa mga balitang ito. Una yan, pinakita dito sa... Ayun, sunod-sunod na, oh. Merong isang grade 11, sinaksak ng kanyang schoolmate. Ayun nga po, karamihan sa Cavite, di ba? Puro ganyan. Hindi man tungkol sa baril, basta violence pa rin talaga, kumbaga, kabataan, no? Kumbaga, nagiging talamak po ngayon kung tutuusin yung ganyang, kumbaga, hindi na po iniisip ng mga kabataan to na makasakit sila. Kasi mas nag-i-instill sa utak nila na alam nila na hindi daw sila makukulong. Dahil po dun po sa batas po na yun. General Trias naman, 7 ng mga students daw yung injured sa isang knife attack ng kanilang schoolmate. Grabe. Kontrahin ko po itong rising incidents na ito, ha. Kung matagal na po kayo sa channel ko, lagi ko pong kinukwento na normal po talaga yung mga saksakan kung saan ako graduate. And I'm sure, no, sa ibang mga paaralan din, meron talaga. Ilang beses na po kaming nakanood ng saksakan sa school, sa 4 na taon ko sa high school.
Ang dami. Tapos yung kapatid ko rin po, no, several years later, naka-witness din ng nakita niya yung laman ng schoolmate nila, no? Doon sa amin, yung panahon namin, ako Gen X po ako, no? May ganyan din po. Pero hindi po totally puro ganyan. Talaga pong ano lang, kumbaga masasabi po nating suntukan lang. Suntukan po na walang sumbungan. Kumbaga labasan lang po talaga ng init. Ganun, no? Kumbaga, may ganyan din, may mga saksakan, pero hindi ganyan katindi. Kasi po nung panahon po namin talagang harapan lang talaga kung may atraso ka, ganun, aabangan ka. Ano po yun normal po yun Talaga pong normal yung ganun. Talagang kailangan mong pagtanggol yung sarili mo. Pero ito kasi lalo po sa panahon po ngayon, kumbaga parang nakaka-alarma lang. Dahil hindi po talaga siya, masasabi natin, hindi po natin pwede sabihin na dati pa yan. Di ba? Kumbaga, although sabihin natin na yung panahon namin, meron din talaga. Parang sa panahon po ngayon, mas matindi to dahil usapang baril na po to Di ba po? Talaga po may matitinding pagpaplano na. Tapos talagang sobrang mga minor de edad yung gumagawa. Tapos naka-instill sa mga pag-uutak talaga nila na hindi tayo makakasuhan, gawin natin, okay lang yan, malakas ang loob nila. Noong araw po kasi wala pong ganun Hindi mo iisipin na gagawin mo yun dahil alam mong hindi ka makukulong. Kumbaga gagawin mo lang yun dahil merong atraso, 'di ba? Talagang magkaaway kayo, ganun. Hindi mo siya gagawin bilang para manggulo ka lang o makapanakit ka lang ng walang dahilan. Natulad po ng ginawa ng dalawang estudyante po na to. 'Di ba na correct pa kung meron dalawang buhay po na wala at maraming nasa critical. Maraming sugatan. 'Di ba po? Kasi po sila talaga parang pinlano talaga nila 'di ba? Although may sinasabi, may binuburi daw, ganon-ganon, kaya gustong bumawi. Pero hindi isipin nyo, ginawa po nila yan, damay po sila ng ibang mga estudyante. Kaya yun po yung nakaka-alarma rito. Dahil nasaksak din. So hindi talaga to bago, 'di ba? Dati na tong problema at dati na rin hindi inaaksyonan. Yun yung nangyayari. Wala talagang pakialam, 'di ba? Kasi kung noon pa inaaksyonan 'yan, hindi na dapat nangyayari ngayon yan. Alam nyo lahat yan. Sure ako marami sa inyo naka-witness na rin ng mga ganyang klase ng karahasan sa school ninyo. Yung kasi yung yung noon talaga, merong saksakan, merong bugbugan. Pero yung baril, wala po nung. Sobrang rare po na ang kabataan noong araw ay makahawak po ng baril. Pero ito po kasi, ibang issue po kasi talaga to. Baril na po yung usapan dyan Tapos yung paulit-ulit ko sinasabi sa inyo na naka-instill sa utak nila na gagawin na, kahit hindi po usapan sa school kahit po yung mga gumagawa ng sa labas, yung talaga pong, lalo yung mga out of school youth, diba? Talagang nananaksak talaga sila, gumagawa talaga sila ng mga gano'n kasi nga alam nila na makakalabas din agad sila. Yun lang po yung nakakalungkot dun sa part na yun. Di ba po? Kasi kung ikumpara nyo noon talaga, although meron ng gano'n, pero hindi po basta lang para lang mag-trip lang. Pero po kasing instances talaga na talagang although nabubuli o talagang may atraso, kaya gano'n po yung ginagawa. Dagdag nyo pa yung mga bullying na yan. Ano bang ginagawa? Wala! Di ba? Hindi ito bago at matagal na dapat itong inaaksyonan. At dahil nga sabi nila, rising daw itong mga cases na to, no, syempre hinahanap nila yung mga rason. Ano bang pwedeng ituro sa pangyayaring to? At ito po yung mga societal issues na i-discuss natin ngayong araw. Ito yung mga masasagasaan ng trahedyang ito. At kayo na po ang bahalang humusga kung ano sa tingin nyo yung mga kalakaran na dapat baguhin. When the news first came out, meron pang isang laman ng balita. Laman ng matinding diskusyon at ayan na nga yung bullying claims. Ng kapulisan, hindi raw sila naniniwala sa claims ng mga ito. Binubuli daw kasi sila at nagawa nila yung krimen para takutin yung mga nangaaway sa kanila, which is, it doesn't make sense, sa totoo lang. Sabi ng mga investigador na sinisilip nila yung posibilidad na itong mga CICL, ayan, i-take note lang natin yung term na yan, no? Children in conflict with the law, baka plinano, no, itong krimen. Actually, planado nga talaga yan. Planado. Kasi una nga yung nakuha sa bagdong bata, di ba, na may bonnet, may mga pamalit ng damit, di ba? Ibig sabihin na po, planado talaga. Di ba? Kasi, yun nga, meron talagang, tama rin yung sinabi ni Claro na mula sa pool, may kakulangan din talaga sa pagpapatupad. Di ba? O paghigpit sa mga school din. Di ba? Na ganyan, na talagang totoo rin naman nangyayari yan. Actually, hindi lang sa school, kahit sa labas, di ba? Talagang, kailangan po talaga ng unang-una ng matinding visibility po ng mga barangay, lalo po ng mga kapulisan, sa lahat po ng lugar talaga. Kailangan po talaga sila nagbabantay. At kailangan po talaga maghigpit po ang batas. No, dahil hindi po talaga ngayon natatakot yung mga kabataan na yan dahil nga may ganung batas na iniisip nila na makakalusot sila dyan.
meditated. Sabi ng kapulisan na meron daw mga indikasyon na may mga grupo or online content na maaaring nag-impluwensya sa mga ito. Mamaya sisilipin natin yan. Isang dagdag na societal discussion na naman. Anyway, meron daw isang group chat itong mga ito kung i-discuss nila, no? Minors naman kami. Hindi kami pwedeng hulihin ng batas. Mga parang ganon. Disturbing daw to dahil para bang pinag-aralan nila yung batas. Papaano ito makakaapekto sa gagawin nila. Actually, real talk lang tayo. Marami po talaga na mga batang nagkakaroon ng kaso. Siyempre, minor sila, napunta sa DSWD na nakakatakas. Ngayon, hindi na sila nahanap. Wala na nang gawa. Diba? Uulit na naman sila. Real talk po yan. Kaya para sa akin po, no, malaki po yung butas po talaga ng batas tungkol sa minor. Malaki po talagang butas doon. Kumbaga para sa akin po, no, hindi po ako naniniwala, lalo po itong instances po na to ng dalawang minor na to na 14 saka 15 years old, hindi po nila alam yung kanilang ginagawa. O masyado pa umusmus yung utak nila. Alam po nila ang kanilang ginagawa. Alam po nila ang kanilang ginawa. Yun po ay opinion ko. No, na yung humawak pa lang po sila ng baril, alam po nila kung para saan po yung baril na yun. Diba? Wag na po tayo magtanga-tangahan po dito. Alam po nila ang kanilang ginagawa. Tingnan nyo naman yung ginawa po talaga nila, diba? At kung totoo po talaga tong group chat po na to, ay talagang legit po talaga na parang ipinangsasanggalang po nila yung batas po na yan na kahit na gumawa tayo ng ganito, hindi tayo makukulong. Ang lakas po ng loob nila dahil po sa malaking butas po na yan ng batas po na yan tungkol po sa mga minor. So parang premeditated nga, ganun. Disclaimer lang na hindi pa po tapos yung investigasyon, no? Pinal, kumbaga na resulta kung ano ba talaga 100% yung dahilan, motibo, at kung ano-ano pa. Criminal age. Rippled na yung epekto, no? Samut-sari na yung mga usapin na napasailalim sa diskusyon. Obviously, involved ang mga minor sa kasong ito. At dahil dito, kaliwat kanan ang mga makikita mong posts online tungkol sa malawakang panawagan na itong mga kasalukuyang batas natin ay kailangang i-amend at babaan ang edad ng criminal age of responsibility na tinatawag. Ito, dito na po ako magsasalita tungkol po dyan sa criminal liability na yan. Sa akin po, ako mas naniniwala po talaga ako na kailangan po talagang babaan po criminal liability. Siguro po mga 10 years old. Para po talaga, kasi po, una-una, talagang nagagamit po talaga ng kabataan yan eh. Actually, marami pa po nga na gumagamit din sa mga kabataan, yung mga sindikato, ginagamit nila yung mga bata, na yung pinapalakad nila ng illegal nilang gawain dahil alam po nila na pag nahuli po yung mga bata, alam po nila na palalayain din dahil hindi po makakasuhan. Although sinasabi po talaga nung nag-amend po ng batas po na yan na meron po talagang criminal liability, kumbaga makakasuhan pa rin daw, may mga ganito na may sinabi pa nga na 1 year daw ma-detain yung bata. Pero syempre hindi daw kasama doon sa mga totoong mga kriminal na matatanda na. Kumbaga doon nga sa bahay pag-asa lang 1 year. Tapos after 1 year, mga palaya din. Isipin nyo, no, nakapatay po yung mga bata. Tapos makukulong lang po sila ng 1 year. Para po sa akin, hindi po mga tarungan yung lalo na po sa mga nawalang buhay. Paano naman po yung mga nawalang buhay? Paano naman po yung mga parent na nagbuksa dahil po sa ginawa po ng mga minors na yan sa mga anak nila? Di ba po? Kaya para sa akin po, sana ibaba na hanggang 10 years old. Tapos, sana po gayahin po yung sa Amerika na meron pong juvenile court o may juvenile law na talagang makukulong po talaga. Meron pong kulungan po ng mga kabataan ng mga minors na nagkasala sa batas. Hindi po yung bahay pag-asa mga ganyan-ganyan, no? Kasi po kung tutuusin, no, parang bibibihin pa sila dahil nakagawa na nga sila ng krimen eh. Para sa akin po, kapag ang mga gantong kaso lalo tungkol sa baril, gumamit sila ng baril, planado nila, may mga gantong hawak sila, mga may bonnet pa, may mga group chat pang ganyan, alam po nilang kanilang ginagawa. At una-una, alam po niyan, kumbaga sa bahay pa lang alam na pag-aaralan na po yan, natuturo na po ng mga magulang yan, na mali ang manakit, mali ang kumuha ng buhay ng ibang tao. So means, alam po na mga kabataang yan ang kanilang ginagawa. Yung discernment na sinasabi po nila, meron po. Alam po nila yan. Nasana po talaga ang sa akin nung gumawa po agad ng paraan ang nasa gobyerno sa Pilipinas na talaga pong babaan ang criminal liability ng mga bata ng 10 years old at sana i-adapt ngayon sa Amerika na talaga pong may juvenile law o juvenile court. Talaga pong makukulong sila, as in makukulong sila pero hiwalay po doon sa mga may edad na. No? Kumbaga magkaroon ng sariling kulungan. Hindi po yung bahay pag-asa na yan kasi po talaga pong karamihan po dyan ay nakakatakas. Real talk.
at babaan ang edad ng criminal age of responsibility na tinatawag. Kung saan mismong yung PNP po nag-e-express ng kanilang pagsuporta. Ano sa tingin nyo? Payag ba kayo dito? Of course, this is not just a yes or no answer ha. Pipigilan ko kayo na sumagot ng oo at hindi sa ngayon. May mga specifics po sa mga batas na ito no, na kailangan talaga nating talakayin, pag-usapan at basahin. At hindi kayo pwedeng magbigay ng sagot dahil lang, ito kasi yung napanood ko kay Claro. Ito kasi yung napanood ko sa ganyan. Kailangan alamin natin kung ano yung mga sinasagawang batas na yan. Kailangan naiintindihan natin sila. Ito yan ang sa akin, marami kasing mapasok dyan yung mental state, di ba? Kung mayroon pang mental disability, yun, exempt yun pag ganun. Siyempre, di ba? Parang hindi niya totally alam yung ginagawa niya. Di ba? Maraming may ganyan, di ba? Pero kasi yung mga gantong kaso nga na yung dalawang bata kumuha ng baril, yung pagkuha mo pa lang ng baril umakyat sa bintana, sabi, 'di ba, pinasok yung bahay. Alam niya yung ginagawa. Imposible hindi niya po alam yung ginagawa niya, 'di ba? Kumaga common sense na po ang pagaganahin po natin dito. Hindi po natin yung wala na kung ano-ano pa, 'di ba po? Alam po nila yung ginagawa nila. Pero doon po sa iba talaga na yung ibang minors na hindi sinasadyang nagawa, yung mga ganun na nakita sa CCTV na talagang merong mental illness, merong kakulangan talaga, yun talagang hindi po talaga pwedeng kasuhan yung mga ganun. Kumbaga yung batas po na yan, no, kapag inamin po yan, kailangan po talagang mabusisi, no, na hindi lang basta, sige, babaan natin hanggang 10 years old, no, tapos na. Kailangan marami ring exemption. Ganun po yun Doon po iikot yun. At yun ang gusto kong sabihin sa inyo. Sabay-sabay po sana tayong matuto at matiyak natin paano nga ba mas maliligtas ang ating mga kabataan sa mga trahedya na katulad nito. Naman po talaga yung purpose natin di ba? So, anong sabi ng Malacanang dito? Sabi ng Marcos administration na bukas sila sa mga panawagang ito. Dinagdag din nila na bukas din sila sa mas mahigpit pang polisiya sa mga social media platforms at online games na maaaring magkaroon ng negatibong epekto sa mga kabataan. Which brings us dito sa specific na discussion ng kwento natin ngayon. Ang sa akin, yun talaga kung sakali talaga makagawa ng ganyan, yung mga bata. Kailangan maging liable din talaga yung mga parent o yung mga guardian. Dapat yun po yung mag-serve din ng sentence. Lalo pag napatunayan talaga na mayroong pagkukulang sila. Yun po yun. Lalo sa batas po natin ngayon sa Pilipinas, parang hindi po talaga makakasuhan yung bata. Kumbaga, tatanggalan ng kalayaan. Yung termino nila, tatanggalan lang sila ng kalayaan. After 1 year, wala na. Balik na ulit sa population, di ba? Parang nakakaawa lang din po talaga. Siyempre, yung mga naging biktima. Di ba? Na ganun-ganun lang. Dapat po, kung ganun din lang ang gagawin ng gobyerno, kailangan yung mga magulang, yun po yung magdusa, yun yung makulong. Parang sila yung maging kapalit, no? Kasi po, anak nila yun, o sila yung guardian ng mga batang yan, Di ba? Kung hindi po nila magagawa yung batas sa Amerika na talaga may kulungan po ng mga kabataan, di ba? Kasi para sa akin, parang hindi po agad mangyayari yan sa Pilipinas, Para sa akin, hanggat hindi po lumalala tong nangyayari na to, ay hindi po mangyayari yung i-adapt ng Pilipinas yung nangyayari sa batas sa Amerika. Ganun po yun, Alam naman po natin sobrang bagal po ng batas sa Pilipinas. Gorebox game ban. Lumabas sa mga balita na band na itong tinatawag na Gorebox. Sa totoo lang, hindi ko po talaga alam kung ano yan. Hindi ako naglalaro. Ako din, hindi ko rin alam. Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC temporarily blocked ang video game nito kasi iniimbestigahan. Baka rin kasi talaga merong nakita sila na baka may nag-utos, ganun. Just checking the possibilities. Sabi nila na nilaro daw to bago yung krimen nung isa sa mga teenagers. Ngayon naniniwala po ako na meron talagang hangganan dapat ang paglalaro ng mga kabataan at exposure nila sa internet. Sa totoo lang, marami po talagang hindi lang bata kundi matatanda na piprito po ang utak at naa-addict talaga sa kakalaro. Sa kasi meron naman kasing lalo sa mga bala, di ba? Kahit sa mga trailer pa lang po ng mga games, di ba? Pero ang R18, ganun, mature, ganun. May mga ganun naman Kailangan din talaga, numero 1 ang magsusuwete sa mga anak nila na maglaro ng mga ganyan ay yung mga magulang, syempre. Huwag hayaan ng mga magulang. Kumbaga, kapag po talaga na-expose sa mga kabataan sa ganyan at in-apply nila sa tunay na buhay, kasalanan po talaga yun ng magulang. Wala po tayong tulak kabigay dyan, magulang po. Ibig sabihin lang po nun, pinabayaan o na-expose na ng mga magulang ang kanilang mga anak sa mga ganun. At hindi lang po sa gaming yan, pati po sa mga pelikula, sa mga serye o kung ano-ano man. Diba? Yung magulang po talaga ang may pananagutan po sa mga pwedeng gawin ng kanilang mga anak. Kaya shoutout po sa lahat po ng mga magulang, no?
wag po kayong kampante na yung mga anak nyo ay nasa social media, lalo kung minors. Kasi po marami nga po nagsasabi na pag minor na madali po sila maniwala, di ba? Kaya po talaga para sa akin talaga, kung hindi po pwedeng kasuhan ng mga batang gumawa ng krimen po na yan, yung mga magulang po ang parusa. Para po talaga meron po masasabi nating hustisya, lalo po doon sa mga naging biktima. Di ba po? Talo po talaga kasi yung mga naging biktima yung pamilya ng mga biktima o yung mismong biktima. Yung isipin ganun, si bata yan ganun. Pwede bang i-reason yun na wala yung buhay? Hindi mo na maibabalik yung buhay. Yun po yung para sa akin na po, opinion ko na po yun bilang ako po ay ama, bilang magulang po ako. 'Di ba? Kung hindi po nila mabigyan ng criminal liability ang bata dahil minor daw sinasabi nila, dapat yung magulang ang parusahan. Yun po yung para sa akin. Ever, isa po akong gamer. Hardcore gamer po ako at naniniwala ako na hindi rason ng isang laro para pumatay ng tao. Tama. Hindi ito dahilan para maging bayolente ang isang tao. Ako rin po, ako po ay isang hardcore gamer, no. Ilang taon na po ako ngayon, 50 na po ako, pero ever since gamer pa rin po talaga ako. Hindi po ako naniniwala na isang game ay kung yun nga, kasasabi lang din ni Claro na magiging batayan mo para gumawa ng ganun. Kumbaga, lalo po yung usapin pong minor, no? Nasa magulang po kasi talaga yan eh. Hindi po pwedeng sabihin, ay, ganun, sisisi sa game. Hindi po. Sisihin nyo yan sa magulang o sa guardian ng bata kung bakit hinayaan na ma-expose yung kanyang anak o kanyang alaga sa ganyang mga violenteng panoorin o sa violenteng laro. Real talk. So I understand that this is under investigation. I just find it hard to believe na ito entirely yung rason. All over social media, nagkakaroon din po na malawakang pagbibigay ng opinion dito and mostly from gamers. Kasi dahil sa iisang kasong ito, parang nadidemonize. No, real talk. Ako kasasabi ko lang, di ba kanina, di ba? It's not video games, it's parenting. Yun nga, real talk. Nasa parent po yan. Di ba? Bakit mo hahayaan at bakit mo hindi inurture ang anak mo sa mga magagandang pangaral sa anak mo, di ba? Maaring kulang ka sa pangaral, kulang ka sa attention ng anak mo, hindi mo na pagbubuhusan ng attention yung anak mo, 'di ba? Hindi mo na papangaralan na ito yung mga hindi dapat gawin, ito yung mga dapat gawin, 'di ba? Kaya hindi po talaga ang video games ang dapat sisihin kung bakit may ganyang nangyari. Ang dapat sisihin diyan yung mga parent na nagpabaya sa kanilang mga anak. Buong community. As for me, video games are just interactive movies Yes. and books. Punong-puno po ito ng iba't ibang mga klase ng kwento. Tama. Kaya sa inyo ko na lang ulit itatanong, naniniwala ba kayo na isa itong gore box sa dahilan kung bakit naging bayolente ang isa sa mga gumawa ng krimen? Aftermath. Ito lamang po yung mga balitang maibibigay ko sa inyo sa ngayon. Una, na ang mga authorities po ang nag-file ng complaint sa 15-year-old student na involved. Already have filed the criminal complaint against the CICL, who is above 15 years old last night with the prosecutor's office. Sabi ni PRO 8 Pop. Ito po yung masakit na katotohanan, no. Isipin niyo yung 15 years old na yung pwedeng maging liable, tapos pero mas marami pong ipinutok yung 14 years old, 'di ba? Kumbaga, dalawa po silang gumawa ng krimen 'di ba? Tapos sorry po dun sa parent po nung 14 years old o sa dalawang to. Pero isipin nyo, no, dadalhin sa bahay pag-asa sa DSWD, pakakainin, aalagaan, inunurture nyo yan, di ba? Sorry talaga, pero criminal po sila. Kasi po, hindi kaya ko sinasabi criminal sila, kasi alam po talaga nila yung ginagawa nila, pinagplanuhan nila yan. Alam nilang humawak ng baril, may mga gamit pa sila na pamalit ng damit, may ganito ganyan, di ba? Hindi mo masasabing hindi nila alam yung ginagawa nila eh. Common sense po talaga pag ganahin natin. Alam po nila ang kanilang ginagawa. May group chat po sila. Allegedly hindi pa po natin sure yan, no? Pero kung totoo, no? Ibig sabihin lang po, no? Alam po nila na parang nasa utak po nila na kahit gawin natin to, hindi tayo makakasuhan. Diba? Doon po kasi ako yung simpatya po ko po kasi talaga doon po sa biktima. Sa mga nawalang kabataan, no? Sa mga nasaktan, nasugatan, at syempre sa mga parent ng nawalan, yung mga nagluluksa, na dun po yung simpatya ko. Hindi po dito sa dalawang kabataan na to at sa parent ng dalawang kabataan na yan, no? O sa guardian nila. Legit po, sila po ay kriminal. Yun po ang gusto kong sabihin. Hindi po ako naaawa sa dalawang kabataan po na to. Dahil ginawa po talaga nila yan. Diba? Saludo po doon sa nagbuwis ng buhay, doon sa bata, no? Grabe po yun na hinarang niya po yung pinto. Alam niyo naman po na po yung kalat na po ito di ba? Rest in peace sa kanya. Pero siya po talaga ay grabe bayani po siya sa ginawa po niya. Nang dahil po sa kanya ay marami pa po siyang naligtas sa buhay. Pero yun nga po na ibuwis na po ang kanyang buhay. Dahil po sa ginawa po ng dalawang bata na to na walang habas na namaril dyan sa school.
Information Office Chief Police Lieutenant Colonel Analiza Armeza. Ngayon, obviously naman po, national issue ito at dahil dito, lahat ng matataas na opisyales ay inaabangan ng taong bayan kung ano yung sasabihin, which leads us to this article. Ang sabi, Tacloban Shooting Senate Probe to begin July 1, Hontiveros. Nakatakda magkaroon ng investigasyon dito, sabi ni Senator Risa Hontiveros. Sabi niya na ang Committee on Women, Children, Family Relations at Gender Equality, kung saan siya po yung chair, ay magfo-focus sa insidente. Gayun din yung, ito quote-unquote, growing threat of radicalization among children. Sa July 1, sabi niya, muli nating bubuksan ang pagdinig para alamin kung may papel ang mga online platform sa pagkalat ng marahas na idea. Nagiging pugad ng mga grupong nang be-brainwash at nagra-radicalize sa mga bata. Titignan natin ulit kung may sapat bang ginagawa ang lahat ng mga online platforms para hindi mapagsamantalahan ang mga kabataan. Actually, meron din ako sa mga social media, no. Yung nga, yung nag-post yung bata na may hawak na baril, dapat yun na agad yun nabublock agad eh. Di ba, ibig sabihin lang po, no, hindi rin talaga ganoon kabilis ang detection ng social media, no. Platform na sa mga ganong instances. Kumbaga sana palakasin pa talaga yung mga yung security no sa social media. Para sa akin po lalo po pagdating po sa kabataan. No, at yun nga po no, para sa akin din iikot din po talaga to sa parent, no. Yung kanina ko po sinasabi sana ay may isa batas po talaga yung juvenile court o juvenile law na talagang makukulong po ang kahit minor de edad na talagang nakagawa ng karahasan, lalo po yung ganyang krimen. Hindi po biro yan. Talaga pong magdusa sila o kung hindi man po makukulong talaga yung mga kabataan na yan sa Pilipinas ay yung mga magulang po ang makulong. Kasi po sila po talagang liable dyan, sila po talagang kasi magulang sila eh. Di ba? Kasalanan po ng anak nila dapat magdusa. O tutusin dapat sila yung magdusa yung mga bata na yan. Di ba? Pero hindi po ganun yung nangyayari. Ikakalong pa sa bahay Pag-asa. Di ba? Alam nyo na. Boys Town, ganun mapupunta yan dyan. Tapos pwedeng makatakas. Wala na. Kawawa yung mga biktima. Totoo lang, nakakalungkot po talaga itong pangyayaring to. Most especially kasi children are involved. Children are both the victim and the perpetrator. Tama. Kaya kailangan talaga itong himayin sa kaila-ilaliman para masuri kung ano ba ang tamang dapat gawin. Hindi pwedeng bara-bara ang magiging desisyon ng mga nakaupo Tama. sa pangyarihan dito. Importanteng talakayan po ito. What we do from here on out would set the roadmap kung ano yung mga mangyayari sa mga susunod na araw, linggo at taon. Ang hiling ko lamang po sa lahat, wag lang po tayong comment ng comment online. Basahin po natin ang pinong-pino, yung mga pinopropose ng mga mambabata. At sana nga talaga ay mapatupad. Kaya ako pro talaga ako doon sa babaan yung criminal liability ng 10 years old. At yun nga po, meron pong exemption yung syempre sa mental health, kung may mental disability, etc. etc. Mahaba-habang discussion po ito malamang dyan sa ating mga nasa gobyerno. Pero para sa akin po, no, ito po sa issue na to, sa dalawang bata na to na gumawa po ng krimen na yan dyan sa Tacloban, para sa akin po, alam po nila ang kanilang ginagawa. Wag po tayo magtanga-tangahan dito. Bilang parent po ako, sinasabi ko po sa inyo na alam po nilang dalawa ang kanilang ginagawa. Sobrang yung simpatya ko po talaga doon sa mga victim. Lalo po sa mga magulang na nagluluksa dahil nawala po ang kanilang mga anak. Dahil sa ginawa po na to ng dalawang minor de edad. Hindi tayo dapat nag-a-agree lang kasi bet natin o binoto natin yung isang politiko. At hindi tayo dapat kumokontra din sa mga panukala nila dahil lang hindi natin sila bet o hindi natin sila binoto. Diba? To end this video, hinahamon ko ang lahat na mag-isip. Ang lawak sa totoo lang ng sakop ng issue na ito. At ito yung perfect na opportunity para itama kung meron mang baluktot sa kasalukuyan nating mga batas na nagpoprotekta sa ating mga kabataan. Meron talagang baluktot sa batas po na yan. Sipin nyo ganun yung nangyari. Tapos, ulit po natin sinasabi, pupunta lang sa Boys Town, sa bahay Pag-asa, ganun-ganun, kakalungin yan doon. Diba? Alam naman po natin nakagawa ng krimen, alam naman po natin na guilty talaga, alam naman po natin na alam po nilang ginagawa nila, baril po yung hawak, diba? Kinuha yung baril, tumalong sa bintana. Ibig sabihin, alam po nila gusto nila yung ginagawa nila. Pinagplanuhan, diba? Nang dahil doon, maraming nawalang buhay. Yun po yung bilang magulang nakakalungkot po para sa akin. Natatakot din po ako sa, diba, nangyari po sa ibang mga magulang nawalan po ng anak diba? Pwede rin po mangyari po sa atin yan. Kaya yun po, sana gawin po ng gobyerno po natin ang lahat para po maprotektahan ang ating mga anak
sa mga paaralan, lalong-lalo na sa Pilipinas. Kung kayo ang tatanungin, ano sa tingin nyo ang dapat baguhin o idagdag na mga batas para maproteksyonan ang ating mga kabataan sa mga trahedya tulad nito. I-comment nyo sa ilalim. So yun lamang po, ito si Clara III at ito ang ating kwento. Malaking kudos po no kay Claro III. Grabe, napakaganda po ng kanyang content po na to. Ayun nga po, no, awareness po sa lahat po ng magulang. Tayo pong mga magulang po ang talaga pong liable sa anumang pwedeng magawa ng ating mga anak. Ako po, bilang magulang, hindi rin po ako perfecto magulang, hindi po ako magmamalinis. Minsan po nagkakaroon din po tayo ng pagkukulang, nahahayaan po talaga natin sila na mag-explore sa social media, hindi na po natin minsan nakikita kung anong ginagawa po nila. Kaya sasabihin ko po natin sa inyong lahat na tayo po talaga mga magulang liable sa mga pwedeng maging outcome ng ating mga anak. Bantayan pa po natin lahat ng ating mga anak sa kanilang mga ginagawa, lalo na po sa social media. Kailangan po tingnan din po natin ang ating mga anak sa mga school, kung ano po nagiging aktibidades po nila sa school, kung nambubuli po ba sa school o sila po yung nabubuli. Kailangan po kilala rin po natin na ang kanilang mga kaibigan, yung mga nakakasama po nila, yung mga nakakausap po nila, yung safety po nila. Wag po tayong maging kampante pagdating po sa ating mga anak. Ayun lang po, sana may natutunan po tayong lahat dito sa content na to at sana huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe dito po sa ating channel para updated kayo sa mga ilalabas po natin mga reaction video. Ingat po kayo lahat. God bless and peace out. Bye.